Nasa Davao City si Pangulong Duterte para tutukan ang paglaban sa multi-group sa Marawi, samantala inalis na ang lockdown status ng lungsod, pero dadaan naman sa matinding inspeksyon ng mga papasok at palabas. Narito ang unang balita live ni Ian Cruz. Ian. Yes, Ivan, ilang oras nga lamang nanatili dyan sa Maynila ang Pangulong Duterte matapos yung kanyang biglaang pag-uwi mula sa Russian Federation. At Ivan, umuwi na nga siya dito sa Davao City kagabi upang higit na tutukan yung nangyayaring bakbakan sa pagitan nga ng militar, ng PNP at ng local terrorist group na Maute sa bahagi ng Marawi City. At Ivan, ngayong araw inaasahan nga nasasalang sa iba't ibang mga pulong ang Pangulong Duterte dito sa Davao City. Kabilang na nga dyan yung pakikipagpulong niya sa kanyang mga miyembro ng gabinete at inaasahan na magiging pangunahing paksa yung na idineklarang martial law ng Pangulo sa buong Mindanao matapos nga ang kaguluhan sa Marawi City. Samantala, Ivan, mula nga sa lockdown kung saan walang makakalabas o makakapasok ng Davao City ay nagpapatupad na lamang ng tinatawag na hold and secure method ang syudad. Bahagi ito ng pagpapaigting ng seguridad habang umiiral nga ang martial law. Kaya naman lahat ng papasok na sasakyan sa syudad ay ini-inspeksyon. Ang mga pasahero ng pampublikong sasakyan ay pinapababa. Ang daladala nila ay sinisiyasat bago muling makasakay sa sasakyan at makapagpatuloy ng biyahe. Maigpit na bilin nitong si Mayor Inday Sara Duterte sa kanyang nasasakupan, isumbong sa 911 ang anumang kahinahinalang bagay, mga tao o grupo. Hindi rin hinihikayat, Ivan, ang pagbiyahe palabas at papasok ng Davao kung hindi naman ito lubos na kinakailangan. At kung maaari, huwag nang lumabas kung gabi. Ang religious activities hinihikayat gawin sa araw. Ang mga kapatid nating Muslim na mag-oobserba ng Ramadan, hinihimok na gawin ito sa mga moske o sa kanilang tahanan. At Ivan, na kung lalabas ng bahay, hinihikayat din ang pagdadala ng identification cards. Ivan. Ian, may schedule na ba ng pagpunta ng Marawi ang Pangulo? I'm sorry if I may have missed that. Ivan, ang impormasyon na nakuha natin mula doon sa kanyang maro at doon sa mga malalapit sa kanya ay talagang may plano na pumunta doon ang Pangulo, kung hindi man sa Marawi ay doon sa malapit na area kung saan secure ang Pangulo. Pero sa ngayon, sa mga sandaling ito, wala pang definite na schedule ang Pangulo papunta doon sa bahaging yan ng Marawi. Hanggang kailan naman itong hold and secure status na tinatawag dyan sa Davao, Ian? Ivan, sa ngayon tuloy-tuloy pa rin ito. Actually, lahat ng mga highway na papasok dito sa Davao at maging yung kanilang pantalan, yung sasupport ay talagang may mga miyembro ng Task Force Davao at yung mga auxiliary units ng lungsod ng Davao na nagmamando doon. At nakausap natin, Ivan, yung mga tao na pinabababa ng mga sasakyan, para sa kanila ay sanay na raw sila doon sa ganung sistema at hindi naman sila naaabala daw sapagkat para sa kanila rin naman kung sakasakali nga na mapanatili yung ayos dito sa Davao City. At makita mo ngayon, Ivan, tila normal lang ang sitwasyon dito sa Davao. May mga nagja-jogging, may mga naglilinis ng kanilang mga bakuran, marami pa rin na nagko-commute. Walang indikasyon kasi na may gulo dito, kaya tila normal para sa mga tao yung kanilang pang-araw-araw na buhay. Bagamat sa ating mga pag-iikot naman doon kagabi sa mga area like doon sa Ross Night Market at doon sa area ng City Hall kung saan maraming mga maliliit na kainan, may mga massage area, talagang tumumal, Ivan, yung kanilang mga parokyano sapagkat iilan lamang yung lumabas ng kanilang mga bahay. Alinsunod na rin doon sa hinilingan itong si Mayor Sara Duterte na wag munang lumabas ng bahay yung mga residente ng Davao kung gabi, Ivan. Iyan, panghuli, may mga nakausap ka ba at siguro nagpahayag ng agam-agam sa iyo, partikular itong mga negosyante halimbawa? Ano kaya magiging epekto ng martial law sa kanila? At gayon din siyempre yung turismo, yung Davao City, isa sa mga major tourist destinations dyan sa Mindanao.
Alam mo, Ivan, nung dumating tayo dito kahapon, talagang naisip nga natin na yung mga flights ng eroplano hindi puno, pero ang laki nung sinakyan naming eroplano, A340 ito, at yung ibang airlines din, malalaking eroplano yung ginagamit, pero punong-puno, halos walang bakante doon sa mga upuan. Ibig sabihin, wala nagkakansela nung kanilang mga flights papunta dito sa Davao City. At nung namang nag-ikot tayo dun sa mga kainan, sa mga tindahan, yun nga, Ivan, yun ang medyo nagkakaroon ng problema ngayon, sapagkat kagabi yung ilang kainan ng tuna dito, sinasabi nila na kapag bandang 6 p.m. to 7 p.m. ay talagang peak ng kanilang operasyon, pero maraming mga bakanteng mesa kagabi doon sa kanilang restaurant, sapagkat yun nga, maraming mga residente ang tumalima doon sa pakiusap nitong si Mayor Sara Duterte na huwag muna silang lalabas habang tuwing gabi habang umiiral nga itong martial law, Ivan. Pero iyan, walang curfew dyan sa Davao, no? Ivan, walang pinapatupad na curfew. Yan din yung nilinaw ngayon itong si Mayor Sara Duterte. Bagamat matagal nang umiiral naman yung sa mga bata ay hindi na sila talaga nakakalabas kapag alas 10 ng gabi hanggang sa alas 5 o alas 4 ng madaling araw. Ito na may matagal nang umiiral. Okay. Pero yung Pinapatupad na panibagong curfew sa ngayon, lalo na sa mga adults, ay walang ganoong guidelines na inilabas itong si Mayor Inday Sara Duterte, Ivan. Ian Cruz, maraming salamat. Live mula sa Davao City.